Magandang umaga. Narito na ang PTV Balita ngayon. Pangkalahatan naging mapayapa at maayos ang pagdaraos ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Batates Jr., wala na ito lang untoward incident sa kabuuang pagdaraos ng SONA. Ito ay sa pamamagitan na rin anya ng maayos at well-coordinated na security preparation ng PNP, AFP, MMDA, BFP at ng Quezon City LGU. Nagpasalamat naman ang Hepe ng Pambansang Pulisya sa lahat ng mga pulis, gayon din sa mga grupong nagsagawa ng rally at iba pang mga aktibidad na sumunod sa rules and regulations. Sa harap nito, iniulat naman ng PNP na may 51 individual ang inaresto ng QCPD dahil sa iba't ibang paglabag tulad ng vandalism. We have a reason to have a valid arrest and they were accosted because of violations of ordinances and special laws. Particularly 9003, RA 9003, BP 880 and local ordinances. Lalo na yung magtatakip ng mukha, bawal naman magtatakip ng mukha. Lalo na yung nangyari noong September last year. Kita nyo naman, di ba? And ayaw natin payagan na sila pa ay magpatuloy na manggulo dyan sa kalsada. At maapektuhan, of course, yung tahimik na nagpoprotesta. Samantala, tiniyak ng liderato ng House of Representatives na handa ang Kamara na aksyonan ng mga panukalang batas na isinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA. Ayon kay House Speaker Faustino Boji III, malinaw na inilatag ng Pangulo ang legislative direction ng Kongreso para maisakatuparan ang mga prioridad na panukalang batas. Kabilang na dito ang mga panukala para sa tax relief sa mga Pilipino at pagpapababa ng kuryente. Muli din binigyan din ni D ang kahalagahan ng mahigpit na pagtutulungan ng sangay ng ehekutibo at lehislatura para maisakatuparan ng mga mithiin ng administrasyon para sa mga Pilipino. Samantala, positibo din ang tugon ng ilan pang mga senador at kongresista sa mga inilatag ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang ikalimang SONA. As Majority Coordinator, I guarantee you we'll get the best advice on top of it. Yung chairman namin ng Committee on Energy ang magsusponsor po niyan at ipapasa namin sa lalong madaling panahon. Definitely magkakaroon ng review talaga ng EPIRA law and I think it's high time kasi pare-parehas nang dumadaing lahat ng Pilipino, most especially electric bill. Kapag hindi natin na-address itong energy generation, energy distribution, there is no way by which we can address the increasing cost of electricity. Samantala, tiniyak ng Department of Environment and Natural Resources ang pinaigting at pagpapabuti sa pagpapatupad ng Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ito ay sa harap ng panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA na paigtingin pa ang solid waste management ng bansa na kinakailangang umayon sa makabagong waste management practices, kabilang na ang paggamit ng waste-to-energy at waste treatment technologies. Ayon sa DENR, bilang lead agency para sa environment protection, palalakasin pa nila ang pagtalima ng mga LGU sa nasabing batas. Palalawakin din niya ang access sa material recovery facilities, sanitary landfills at pagsusulong ng mga epektibong waste segregation, recycling at iba pang sustainable waste management solutions sa buong bansa. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, follow at ilike kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Joshua Garcia para sa Bayan.